high alert na sa potensyal na bagyo sa Visayas at Southern Luzon. Susunod na tatawaging bagyong Berbena. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ngayong araw ng Sabado, November 22, 2025. Ngayong araw, tatalakayan natin ang bagong Tropical Cyclone Threat Potential Forecast mula sa Pag-asa at ng Japan Meteorological Agency, pati na rin ang posibleng epekto ng malalakas na pag-ulan sa Northern Luzon, Visayas at Southern Luzon. Simulan natin ang detalyadong ulat, pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa ating channel, please like, share and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, naglabas ang Pag-asa kahapon November 21 ng bagong Tropical Cyclone Threat Potential Forecast para sa period ng November 21 hanggang December 4. Sa kasalukuyan, mataas na ang tsansa nito na may mabubuong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa 24 hours Tropical Cyclone Formation Outlook na inilabas kahapon ng alas 10 ng umaga, November 21, wala pang namumuong bagyo sa ngayon. Kasabay nito, naglabas na rin ang Japan Meteorological Agency o JMA sa kanilang 48 hours forecast para sa low pressure area simula sa Sabado hanggang Linggo, November 22 to November 23. At narito ang mga posibleng lugar na apektado ng magiging bagyo base sa ECMWF o European Center Medium Range Weather Forecast Ensemble. Maaring direktang maapektuhan ng potensyal na low pressure area o LPA o bagyo ang Northern Mindanao, ilang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Southern Luzon. Paalala, malawak ang uncertainty dahil malayo pa ang sistema. Posible pa rin ang mga pagbabago sa forecast sa mga darating na araw. Kahit wala pa o ganap ang isang bagyo, may mga weather system na nagpapaulan sa ating bansa. Sa Mindanao area, apektado ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang mga ilang pag-uulan sa lugar ng Mindanao. Sa Cordillera Region at kalapit na probinsya naman, shoreline naman ang nagbibigay ng sama ng panahon o pag-uulan sa ilang bahagi ng lugar. At sa NCR o National Capital Region, Aurora at Quezon, easterlies naman ang nagdudulot ng mga pag-uulan sa mga lugar na ito. Habang sa Batanes at Ilocos Region, northeast monsoon o hanging amihan naman na nagdudulot ng malamig na panahon at ilang mga pag-uulan sa mga lugar. Kung tungkol naman sa potensyal na low pressure area o potensyal na bagyong papasok, maaaring simula pa lamang ng ulan sa Eastern Visayas at Mindanao bukas, November 23, dulot ng trough ng LPA o low pressure area. Mula sa Lunes hanggang Miyerkules, asahan ng ulan sa nabanggit na lugar base sa European Center Mid-Range Weather Forecast Ensemble. Ayon sa latest tropical cyclone ng Threat Potential Forecast ng Pag-asa, nasa high o mataas na ang tsansa nitong maging isang bagyo. Maaring mabuo habang tumatawid sa Visayas, Southern Luzon o posibleng nasa West Philippine Sea na. Sa ngayon, nasa Tropical Depression category ang posibleng pinakamataas na maaabot nito. Malabo ang tsansa nitong maging isang super typhoon dahil sa mga unfavorable condition na nakakaapekto sa paglakas nito. Ito nga po yung kasalukuyan na nakakaapekto sa ating panahon, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ang shoreline at easterlies at ganoon din ang northeast monsoon. Ito ang magiging sanhi na kung saan hindi maaring maging malakas na bagyo o super typhoon ang darating na low pressure area o darating ng bagyo ngayong linggo. At kung mabubuo nga ito, tatawagin naman natin itong isang bagyong Berbena, ang ika-22 bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong taong 2025 at magiging ika-3 bagyo naman na pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa buwan ng Nobyembre. Paalala, ang datos ay mabilis magbago. Mahalaga ang regular na pagmonitor ng updates mula sa Pag-asa, sa JTWC o Joint Typhoon Weather Center, sa JMA o Japan Meteorological Agency at sa mga ilang weather models gaya ng ECMWF o European Center Mid-Range Weather Forecast at ang GFS o Global Forecast System. Huwag tayong dumepende sa isang mga post lamang. Ang mga international agencies na ito ang siyang patuloy na nating katuwang sa pagdevelop o pagtukoy ng mga darating na bagyo o nabubuong low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility.
Malaking bagay at malaking tulong po yan sa atin ang mga datos na kanilang ibinabahagi worldwide. Bagamat wala pang aktual na bagyo sa ngayon, malinaw ang trend na ang pagbuo ng bagyong Berbena ay sa mga susunod na linggo na maaari nating asahan. Ang pangunahing panganib ay malakas na pag-ulan sa Northern Luzon, Eastern Visayas at Southern Luzon, lalo na ang mga lugar na bumabawi mula sa nakaraang bagyo. Dapat maging alerto sa flash flood at landslide. Mas mainam na laging updated sa lahat ng official weather updates. At para sa ating safety reminders, iwasan ang mga pag-commute sa baha, sundin ang mga local evacuation plan, bantayan ang level ng ilog at sapa, at manatiling updated sa mga weather advisories. At para sa ating Bible verse of the day, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan, mula sa awit 46 verse 1. At sa ating summary segment, mataas na ang tsansa ng bagyo o darating na bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at tatawagin natin itong bagyong Berbena. Posibleng makakaapekto sa Northern Mindanao, Eastern Visayas at Northern Luzon. Weather System ITCZ Intertropical Convergence Zone, shoreline, easterlies at northeast monsoon o hanging amihan. Ito ang mga kasalukuyang nakakaapekto sa ating panahon dito sa ating bansa. Patuloy ang monitoring sa rainfall forecast at low pressure area movement o LPA sa labas at sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Safety pa rin ang priority sa mga susunod na linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok dito sa ating channel sa Pilipinas Weather Ngayon. Huwag kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa panahon. Sa ating mga kababayang OFW na patuloy na tumatangkilik sa ating channel, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, lalo tigit sa inyong mga ipinapadalang super thanks at super chats na kung saan malaking bagay po bilang nagbabahagi ng mga ulat panahon dito sa ating bansa. At gayon din sa ating mga local subscribers, salamat sa inyong patuloy na pag-antabay at pagtutok at walang sawang pagsubaybay dito sa ating channel. Isang malaking pasasalamat sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, at mga kababayan. At yan po ang ating ulat panahon sa araw na ito. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.